So ito pala mga ka-farmers yung bagong tanim namin na Calixto F1. So bali nag-isang buwan na po ito nung January 7. So January 12 na ata siguro ngayon mga ka-farmers, no. So nagpapakain ngayon o nag-a-apply ng abono. So pangalawang beses na po ito mga ka-farmers pag-apply ng abono na gamit namin yung Yara Winner at saka Nitrabor at hinaluan po namin ng Omega. So tag-dalawang lata lang po muna yung kada puno niya dahil maganda pa naman mga farmers yung kanyang pagka yan. So malulusog siya. So medyo pandak nga lang mga farmers tingnan dahil nung pagtanim namin dito ay masyadong maliliit pa po yung punla. Kaya sa edad niya pong mahigit isang buwan, maliliit pa po siya mga farmers. So konti lang po ito dahil nasa 12 na plat lang naman ito at saka mahigit 500 kapuno lang to. So pati yung luma na tanim namin doon hanggang doon sa kabila, so mahigit 1K na ito. So may halo itong mga ka-farmers na Prolopica. Ayan. So sobra kasi ito ng binhi na binigay ng pare ko. Ayan o. So kakaiba mga ka-farmers yung kanyang talbos. Ayan o. Kaysa sa Calixto. So kumpul-kumpul po yung kanyang mga bulaklak. Okay, parang rin din, halos pagkaparehas din sila mga farmers ng Calixto na cluster type. Ito yung kanyang mga bulaklak ko. Pero sa ngayon ito kasi yung sa ngayon mas marami po yung bulaklak na nakikita ko dito sa Prolifica kaysa sa Calixto. So may mga bunga na rin ito mga farmers na maliliit. Ayan o. Yan mga farmers o. Ayan, nabuo na po yan siya. Unti-unti na pong nabuo yung kanyang mga bunga. Kahit ganyan lang po kaliliit. Sa ngayon dilig-dilig lang po muna dito mga ka-farmers. Hindi ko pa ito pinatubigan dahil busy pa kasi yung tubig sa ibang area. So kagabi nag-overtime dun sa pagdilig, tapos ngayon nandun pa rin yung tubig niyan mga ka-farmers, no. So pagkatapos na po yung doon tsaka dito sa sweet corn, so dito na uli yung schedule sa pagpapatubig. So kapag napatubigan na ito mga farmers, mabilis na ito tumangkad o mabilis na itong bumulas. Sa ngayon dilig-dilig. So bago kami ngayon nag-abono, binasa po muna namin yung puno niya para mabilis niya pong matanggap yung abono na dinidrange. Tapos kinabukasan babanlawan namin ito mga ka-farmers, no. Babanlaw para mas mabilis din po niya bumaba yung abono at mabilis niya pong makain, mabilis niya pong ma-absorb. So kung mapapansin natin mga farmers, dito sa gitna niya mayroong plat. Tinanggalan ko po kasi yan ng lupa mga farmers sa malapit sa puno niya para yung mga damo ay mamatay dahil masyado itong madamo mga farmers. So kung mapapansin natin may mga natira pa kasing damo. So yung gagawin namin dito, bubunutin lang po yung damo dito. Yan. Tapos yung lupa na yan ay ibabalik papunta sa puno niya para mas maging matibay po yung kanyang mga puno. At so maglalagay din ako dito ng mga poste pangbalag dahil meron na rin mga poste diyan. So pinaglumuan din yan po ng ni kumpare mga farmers, binigay niya sa akin. So sayang dahil matitibay pa naman. Yan. So ayan, may mga bulaklak na rin mga farmers kahit ganyan lang po yan kaliliit. Ayan, no? So maganda din po yung kanyang mga talbos. So yun nga lang kulang pa ito mga farmers sa tubig. So mas okay na ito kapag natapos na yung schedule sa iba at napatubigan na po ito. So yun lang po mga ka-farmers at i-update ko na lang po kayo dito. Yun pala bali yung foliar dito na ginagamit ko nga pala mga ka-farmers ay same din po, Megatonic at saka Hyper. So yun lang po.